Sir Tulfo, Ma'am Jessica Soho, sa lahat po ng nakakakilala sa akin, kay Boy Abunda, ako po'y lumalapit sa inyo. Humihingi po ng konting tulong. Inatid po ako dito ng apo ko. Ako po si Tess Pineda. Kilala po bilang Lola ni Charis Pempenko. May sakit po ako. Ang BP ko po lagi 3 araw na 160/100. Pwede po ba akong matulungan, makapagpa-check up man lang ako? At kung mari po sana nang makatulong ako sa taong nag-aalaga sa akin. Gusto ko po magkaroon ng makina para makapanay kahit paunti-unti. Kaysa po ako'y lagi na lang nakapaupo, nakatanga. Nag-alala sa pamilya, nag-iisip at hindi ako naalala ng pamilya ko. Lumalapit po ako sa inyo, humihingi ng tulong. Makina po at saka pinansyal para mapacheck up ko po yung mata ko. Ito pong nagdaang taon ako po'y na-stroke. Sabi ng doktor, napatiran daw po ako ng ugat sa ulo, sa batok. Pero pinilit ko po makarecover. Wala na po kasi akong mapambili ng gamot. Gusto ko man pong maghanap buhay kahit konti. Kumita kahit konti. Wala na po akong makina, ibinenta na nilang lahat. Hindi naman po ako sinusustentuhan kahit piso. Pasensya na po. Kung ako Sir Tulfo, kilala niyo po ako. Gusto ko man po magpunta sa inyong opisina, hindi ko magawa. Dahil malabo na po mata ko. Wala po akong komunikasyon. Nakiusap lang po ako dito sa may-ari ng cellphone na ito, na video ako para magkaroon akong komunikasyon sa inyo. Hindi po ako nagpapahabag. Masamang pakiramdam ko po. Kung minsan nakatayo ako, bigla akong napapaluhod. 4 po ang anak ko. Yung panganay, nasa Mindoro daw. Yung pangalawa, nasa Magallanes Lopez po. Si Raquel nasa Tagbilaw po, yung mami ni Charis. Galing po ako doon. Dinala ako ng mga kapatiran ko doon. Hindi ko na po, gusto ko pong makarating doon, pero hindi ko po alam na may batas pala. Pagdating ko po doon sa kanila, sabi sa akin, sino mang magtanong kung ano po si Charis Pempenko, i-deny ko. Nasabi ko po, apo ko, binato po ako ng bote na may yelo at tubig galing sa freezer. Tinamaan po ako sa likod. Sabi po sa akin, sira daw ang ulo ko, baliw daw po ako. Lumayas ako sa kanila. Nagsikap po ako. Ako gawa ng paraan. Pagkataon po, yung pong umampon sa akin ngayon, nag-iisa rin sa bahay, may edad na. Dito na lang daw po ako sa kanila, dito sa may Mabuhay, Laguna. Pumayag na po ako kaysa nahihirapan po ang damdamin ko. Lagi ako minumura ni Raquel. Kaya nagsikap po ako kahit po single motor lang.
Nagpahatid ako doon sa kapatid ni Charis Pempenko. Dito po ako dinala ng apo ko. Siguro kaya pumayag siya, naawa na siya sa akin. Tumating po ako, may voice skeleton na ako. Pasensya na po, hindi ako nagmamakaawa. Yung pong buso, binibigay ako doon, 1 oras lang daw po akong tumira sa kanya, mababalim na siya. Kaya ano po bang ginawa ko sana sa kanila? Parang ganituin nila ako. Nagsikap naman po ako sa buhay ko, nagpundar ako. Pag galing ko sa Saudi, wala na po akong punundar kahit isa. Pasensya na po. Sa tulpo, kilala ako ng mga magulang nyo dahil mananaya ako ng pamilya nyo noon. Wala na po akong malapitan. Buti dumating sa buhay ko itong batang ito. Napakiusapan ko. Video na yung message ko sa lahat ng taong nakakakilala sa akin. Hindi na po magandang pakiramdam ko. Pagka po natatayo ako na hampas ako, pasensya na. Lugar na ibang tao po nag-aalaga sa akin. Dapat sana pamilya ko. Charis, bakit mo ako ginanito na? Yung ibang tao binubuhay mo, pinakakain mo. Pero ang lola mo, kahit kisa, hindi mo naalala. Kung ako'y naging masamang ina, kung ako'y naging masamang lola, sa akin pa rin kayo nagmula. Nabasama ko sa inyo para pagigantihan niyo ako ng ganito. Sir Rafi, alam kong nagiging